Praise the Lord, glory to God. Um, yan, pasensya na sa internet. Hindi ko alam kung magiging stable po. Pero purihin po ang Panginoon sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon na makapag-live ulit today. So ngayon po ay May 20, 2024. At tayo po ay mananagalog muna. At yan po ay may consent po ng Panginoon. Lahat ng bagay ay nilalapit po natin, pinapagpaalam po natin sa Diyos dahil nga po tayo ay napagkatiwalaang magdala ng kanyang mga salita sa English. Yan po, English, Tagalog, ganyan, Taglish. Kaya kung siguro Taglish muna tayo ngayon at bago po yan, bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Salamat po. Puring ka o Diyos, salamat po sa mga oras na to, Ama. Kami nagpapasalamat sapagkat isang malaking biyaya o Diyos ang muli makapag-share ng iyong mga salita sa maiksing sharing na ito, Panginoon. Kami nagpapasalamat o Diyos sapagkat ikaw o Diyos ang iyong pangalan, ang mataas, dakilang Diyos. Salamat po sa araw na ito sapagkat Lord, ang lahat ng mga araw ay nagmumula sa iyo. Salamat po sa lakas na binigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagkakataong ito. Salamat sa iyong mga biyaya, sa iyong kahabagan, O Diyos. Patuloy mo ipagpatawad ng lahat ng mga kahinaan ng bawat isa. O Diyos, tunayin na marami kami mga pagkukulang sa iyo. Hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos, muli sa pagtatagumpay na makapag-live po kami sa maiksing pag-share po ng iyong mga salita, O Diyos. Naway patuloy mo buksan ang kaisipan ng mga tao na makikinig na yung mga salita, O Diyos. Nawa ang yung mga salita ay laging tumatak sa bawat isa sa amin at maipamuhay namin, O Diyos, na may buong pagtatagumpayan hanggang sa muling pagbabalik ng iyong anak ni Jesus. Dakilang Diyos, salamat po muli. Patuloy mong sangkapan ng makalangit na karunungan ang iyong abang lingkod na magdadala ng iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na maluwalhati sa bawat pagla-live na ito. Salamat po, patuloy mong paggalingin ang mga may sakit. Ikaw maglaan ng mga sa lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa amin, O Diyos. Ikaw po ang mag-ayos ng mga gusot na pamilya, mga hindi pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, salamat po muli. Ikaw ang maglalaan ng lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa amin. Salamat po, pinupuri ka namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Glory to God. Ayan po, at tunay ay mainit pa rin. Bati po tayo ng happy birthday. So, Taglish po ang gagawin natin ngayon. At pasensya na sa internet. Ayan. Happy birthday po. Ang pangalan niya dito, Bunso. Happy birthday, Bunso. Happy birthday kay Landoy Peha. Happy birthday kay Christopher. Happy birthday kay Ruel Olaso. Pinsan ko to. And happy birthday kay Tito Noe Flor Atienza. Happy birthday po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Patuloy nawa po kayong pagpalain ng Panginoon. May God bless all of you. Mahirap pag Tagalog, mahirap pag English. Anyways, God bless all of you. May God continue to guide you, to protect you, to give the desires of your heart, and God bless your family as well. Okay, to God be all the glory. Diretso po tayo. Medyo mahaba to. Palakasin nawa tayo ng Panginoon. Omri Global Crusade 15 in the William English Hotel Sales Arena on May 26, 2024, Sydney, Australia. Invited po kayong lahat, syempre. At yun nga po, lagi ko sinasabi, minsan mahirap pag Tagalog, minsan mahirap pag English. Anyway, yun nga po, lagi ko sinasabi na kung tayo po, you can watch in the comfort of your homes. At mapapanood nyo po ito ng live sa PMCC 4W Live. Yan po. At isi-share din po natin ang link niya ng Omri Global Crusade 15 sa Australia po, sa Sydney, Australia. Glory to God po. At nawa na mapanood po natin ang makapangyarihang pag-deliver po ng message na mala DM Bishop Jonathan Periol po. Ayan, pasensya na po. Yan, Omri 15 po. Okay po, sana po manood po ang bawat isa. Tayo po ay patuloy na magpakatatag po sa Panginoon. Ito po,
Salamat po uli sa patuloy na sa lahat na ng okay po, mainit, yan po. Sa lahat po ng ba't pa ako naiiyak? Sa lahat po ng sa lahat na nag-watch na reels ko, sa lahat po ng share, salamat. sorry po. Wala sa plano. Anyway, share ko lang. Ayan po, palakasin tayo ng Panginoon. Shoutout po ko kay Brother Nep Solina. Shoutout po ka kay Maurito Cabsaba. Kay Sister, wag na po sister or brother. Huli tiplo mo na lang po. Okay po, baka magkamali pa ako. God bless po sa inyong lahat. No po. At minsan talaga mas mahirap yung Tagalog. Anyways, kasi sinusulat ko nga pag English. So Tagalog po. Ito ay share ko lang po. At sana matapos ko na mabilis po tong ang sharing natin, no po. Twice na kasi last time na i-share ko yung na nagda-download ako ng video at pasensya na nga tayo po ay merong brain operation. Pero na-mention ko po dati sa live ko, nag-download ako ng video ng I think Homepage Japan at ang lumalabas po sa aking video lagi yung nga pong yung sa krus ng Kalbaryo po ng Panginoon. Hindi ko alam, sabi ko nga 3 times that time. Ito naman po, ako po ay nagda-download ng video ng kasi graduation po ng Bible School sa PMC Support Watch po rin po ang Panginoon. Kahapon, May 19, 2024. Yan po. At kanina lang ako nag-download kasi po medyo mahaba yun. At saka, kagabi later rin ako natulog. Yan po. Sabi ko nga pagdating sa devotion, palpak po talaga ako dyan. Lagi ko nagsasabi sa Panginoon na kasi sobrang hina po ng katawan ko. Simula na nga tayo ay na-stroke na po. Mahirap nang bumalik yung dating pangangatawan natin. At kaninang umaga, nagda-download po ako ng yung nga po yung Bible School, yung graduation. At siguro 2 times or 3 times or 2 times na lang po na lumalabas na naman yung sa krus ng Kalbaryo. Sabi ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, na-share ko na yan eh. Kasi shinare ko nga talaga dahil po sa biyaya ng Panginoon na yung Espiritu po ng Diyos ay yun nga, naunawa natin siya. Ayun po. So, sabi ko, Lord, shinare ko na yan. So, ang nangyari po, di okay na na-download ko rin po siya yung sa Bible School. Pagsabi ko sa Panginoon na kasi kinukuha ko siya sa PMC Support Watch po sa Facebook. And then, yun nga sinabi ko na Lord, na-share ko na. And then, dinownload ko nga siya. Tinry ko naman na YouTube. At sa biyaya po ng Panginoon na-download ko sa YouTube. Yun po. At ano bang mensahe ng Panginoon? Dahil bakit ko pa ulit at hindi ko rin po alam kung ako lang po sa akin lang nangyayari yon, kung bakit ko lagi nakikita yung sa krus ng Kalbaryo na po at yun nga, bakit pinapakita lagi sa akin ng Panginoon. Syempre, alam naman na marami nakakaalam, malapit na po ang kawakasan. At even yung internet ko nga po, like kahapon na panood ko, lagi ng palpak, nauna yung boses, or hindi ko na rin maintindihan. Although, sa mga napapanood ko na marami ng problema sa connection, sa power supply po, ang dyan na nga yung solar flare, super solar storm, mga ganyan kung napapanood nyo po, na, yun nga, ay malapit na tayo sa kawakasan, po. At, yung Last Supper po na shinare ko, sabi ko sa Panginoon na sabi ko, Lord, Holy Week pa to eh. Baka pagtawa na yung, kumbaga yung sa puso ko lang po na sabi ko, Holy Week pa to, bakit ko i-share? Po. Pero yun nga po, sa biyaya ng Diyos, sa mga may espiritu ng Diyos, na naunawaan po ang natin na mensahe po nung shinare ko po na yung Last Supper po, yan po. So, sana po naunawaan po natin. Glory to God. At ang gusto ko lang po i-share po sa araw na ito, saan dapat nasasalig ang ating faith? Where should we base our faith? Po rin po ang Panginoon. Una,
Kasi medyo mahaba yun, alam mo, mahirap po ako magsalita. Sa kapangyarihan ng Diyos, in the power of God. At sa Jeremiah 32 verse 17, New International Version, magsasabi po ako ng English and Tagalog verses na po. Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Sa Tagalog po, Jeremiah 32:17, Panginoong Diyos, narito iyong ginawa ang langit at ang lupa na sa pamamagitan ng iyong malaking kapangyarihan, sa pamamagitan, glory to God, ba't pa ako naiyak? Sa pamamagitan ng iyong unat na kamay, walang bagay na totoong napakahirap sa'yo. At alam naman po natin, Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Hindi ko na po yan sa Tagalog na po. Sabi sa Genesis 18:14, New International Version, is anything too hard for the Lord? I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will have a son. Sa Tagalog. Genesis 18:14, mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko, may anak na siya. At sabi rin sa Genesis 18:11, 1 to 3, hindi ko na rin maintindihan po yung aking sulat. Yan, parang 11 what 33, 11, yes po. 11 hanggang 13. Okay po. So, Genesis 18 verse 11 to 13. Abraham and Sarah were already very old, and Sarah was past the age of childbearing. So Sarah laughed to herself as she thought, after I am worn out and my Lord is old, will I now have this pleasure? Then the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh and say, will I really have a child now that I am old? At yan po, alam na natin yung ni Sarah at saka ni Abraham po, na pareho po silang may edad na nung siya po ay magdalang tao. Ang pangalawa po, saan ba dapat nasasalig ang ating pananampalataya? Sa salita ng Diyos, from the Word of God. Sabi sa Luke 5:4, New International Version, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets. Sa Tagalog po, pagkatapos na siya ay mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kami nahuli. Ngunit dahil sa sinabi niyo, ihulog po ko ang mga lambat. At sabi rin po sa Matthew 8:5-8, New International Version, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word and my servant will be healed. Sa Tagalog po, Mateo 8:5-8, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan nyo sa aking bahay. Sabihin po nyo at gagaling na ang aking katulong. At pangatlo po, nasan ba dapat nasasalig ang ating pananampalataya sa pagsunod sa utos ng Panginoon? Glory to God.
Sabi po sa 1 Kings 17:10-14, New International Version. So he went to Sarephat. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" As she was going to get it, he called and bring me please a piece of bread. "As surely as the Lord your God lives," she replied, "I don't have any bread, only a handful flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die." Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as you said and do as you have said. But first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land." Sa Tagalog po, Unang Hari 17:10-14, kaya pumunta si Elias sa Sarephat. Pagdating niya sa pintuan ng bayan, may nakita siyang biyuda na nangangahoy. Sinabi niya sa babae, "Pakiusap, dala mo ako ng kaunting tubig na may inom." Nang paalis na ang biyuda para kumuha ng tubig, sinabi pa sa kanya ni Elias, "Pakiusap, dala mo rin ako ng tinapay." Sinabi ng biyuda, "Nagsasabi po ako ng totoo, sarap ng buhay na Panginoon ng inyong Diyos na wala akong tinapay. Ang natitira na lang ay isang dakot na harina sa mangkok at kaunting langis sa banga. Nangunguha nga po ako ng ilang perasong kahoy dito para dalhin sa bahay at lutuin ang natitirang harina para sa akin at sa anak ko, at kapag naubos na namin ito, mamamatay na kami sa gutom." Sorry po. Sinabi ni Elias sa kanya, "Huwag ka mag-alala at gawin," bakit ba ako naiiyak? "At gawin ang sinabi mo, pero," sorry po. "Huwag ka mag-alala, umuwi ka at gawin mo ang sinabi mo. Pero ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay mula sa natirang harina. Dali mo agad ito sa akin. Pagkatapos magluto ka rin ng para sa iyo at sa anak mo. Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, hindi maubusan ng harina ang iyong mangkok at hindi maubusan ng langis ang iyong banga hanggang sa araw na padalan ko ng ulan ang lupa." Recap lang po natin. Glory to God. Saan dapat nasasalig ang ating faith? Where do we base our faith? Una, sa kapangyarihan ng Diyos. Dapat magtiwala tayo sa Panginoon na lahat kaya niyang gawin. Pangalawa, sa salita ng Diyos, Bible lang po ang dapat nating basehan sa ating pong paniniwala po. At pangatlo, sa pagsunod sa utos ng Panginoon, kung alam mo sa puso mo na sinusunod mo na may buong katapatan at kapakumbabaan ang lahat na utos ng Diyos, hindi ka na dapat mag-alala. Ang Diyos ang nangako. Sabi sa Hebrews 13:5, New International Version, "Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you." Sa Tagalog po, Hebreo 13:5, "Ang pamumuhay nyo ay dapat walang pag-ibig sa salapi. Masyahan na kayo sa mga bagay na taglay nyo, sapagkat sinabi ng Diyos, kailanman ay hindi kita iiwan, at kailanman ay hindi kita pababayaan." Lahat po tayo ay kailangan ng pera. Tunay naman po yan. Habang nandito tayo sa lupa, kahit ako po ay nagnanasa na kumita, lalo na nga may dalawa pa ako maliit na anak. Madalas kapos, pero
inuukuna ko po talaga ang para sa Panginoon. Sa biyaya ng Diyos, okay po. Sa biyaya ng Diyos, okay po. Sa biyaya ng Diyos, sa fourth watch ko lang talaga nakilala ang tunay na Diyos. Hindi na ako yung dati na kung sino-sino tinatawag. Hindi na ako yung dati na kung sino-sino tinatawag pag di ko alam saan pupunta. Madami pa rin isipin, pero yung tiwala talaga sa Diyos nandun. By the grace of God, yung assurance na ligtas ka na at kasama ka na sa rapture, basta patuloy lang magtapat at magpakumbaba sa Diyos, wala nang dapat ipag-alala. Yun po, pasensya na po, tayo po'y manalangin, purihin ka, dakilang Diyos, salamat po sa maiksing pagbubulay na yung mga salita. Ama, salamat sa patuloy na kahabagan sapagkat may ganitong pangangaral ako saan may mga kaunting kaunawaan po sa iyong mga salita. Tulay na hindi kami dapat manalig sa aming mga sarili, bagkus ang higit na magtiwala sa iyong magagawa sapagkat sa sarili namin tunay kami mahina. Panginoon, patuloy mo kaming dalhin sa tamang daan kung nasaan ang kaliwanagan, O Diyos, kung nasaan ang kapayapaan. Tanggalin mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga kahalayan sa aming mga puso't isip, O Diyos, ang mga pag-iisip, O Diyos, na marumi, ang mga pagkagalit sa aming kapwa, O Diyos, panatilian mong malinis ang aming mga buti. Magkaroon kami, O Diyos, ng pag-ibig. Pasensya na po. Magkaroon kami ng pag-ibig, O Diyos, sa bawat isa sa amin, Panginoon, at mamuhay kami mapayapa. At nawa ay yung mga salita, ay, O Diyos, ay maipamuhay namin. Hindi lang namin ito masalita, bagkus, O Diyos, ito ay tumimo sa aming puso't isip. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito, O Diyos. Ibinabalik namin ang lahat ng papurit. Pagpapasalamat sa matibis sa pangalan ni Jesus na haring darating. Amen and amen. Sorry po. Pasensya na po. Walang planong umiyak. Anyway, God bless po sa lahat. Hindi ko rin alam bakit po ako naiyak. Pasensya na po. Iyak talaga ako. And yun po. See you po bukas para po sa patuloy nating pagtatapat po sa Panginoon sa araw-araw na sinabi niya na tayo po ay magla-live at yun nga po lagi ko sinasabi, ako po ay nakakapagsalita sa biyaya lang po ng Diyos, sa kahabagan ng Diyos. Salamat po sa Panginoon po rin po, Panginoon. God bless us all.